Nasilayan ngayong gabi ang crater glow sa Bulkang Mayon. Paglilino ng PBOX, iba pa yan sa lava flow o yung pag-agos ng lava. Sa ngayon, higit 800 pamilya na ang lumikas mula sa danger zone. At live mula sa Albay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Mean, Bok, ilang oras nga tumagal ang crater glow o banaag sa bunganga ng Daragang Magayon. Dahil dyan, nananatili sa alert level 3 ang bulkan kung saan inilikas na ang mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pagkagat ng dilim, saka naman nagliwanag ang bunganga ng Bulkang Mayon. May mga nagbagsakang bato at naglabas din ng uson o yung pinaghalong volcanic gas, abo at mga piraso ng tunaw na bato. Nakakalapnos yan ng balat at pwede ring ikamatay. Pero paliwanag ng PBOX, crater glow o banaag ang tawag dyan. Iba yan sa lava flow. Hindi po yan lava flow. Itong nakita natin are incandescent rock falls and collapse of yung newly extruded lava from the summit lava dome. It's glowing, the material glows kasi it's still very hot, but it's not flowing continuously from the crater. Ayon sa PBOX, normal ang crater glow sa isang bulkang nasa alert level 3. Nangyayari din daw yan sa umaga pero hindi lang natin nakikita dahil maliwanag. Sa kabila niyan, binigyang diin ng PBOX ang posibilidad ng pagputok ng Mayon. Ang mangyayari yan, if yung mga monitoring parameters natin will change, such as dumadami yung volcanic earthquakes natin, kapag lumalabas na yung lava flow, and kapag meron na tayong lava fountaining, so pwedeng magkaroon po tayo ng explosive eruption, and if this happens, we will raise it to alert level 4. Patuloy na nakamonitor ang PBOX sa bawat galaw ng Bulkang Mayon habang ang mga residente naman nag-alsa baluta na, kabilang ang kapapanganak pa lang na si Alexa Nocete. Mahirap po kasi may baby. Sana po di na matuloy ang ng bulkan. Kabilang siya sa higit 800 pamilyang lumikas mula sa mga bayan at lungsod ng Tabaco, Malilipot, Daraga, Kamalig, Ligaw at Ginubatan. Sila yung mga nakatira sa ipinagbabawal na 6-kilometer radius permanent danger zone. Ang mga bakwit posibleng madagdagan pa. Kung tutuusin, sanay na raw ang mga residente sa tuwing nagpaparamdam ang Mayon pero hindi nawawala ang kanilang pangamba. Ano lang nan po, yung mga bata, maliliit pa, yung po yung nakakabahala sa kanila. Kasi yung abo, yung parong ng asupre. Sa nakalipas na magdamag, nagkaroon ng 131 rockfall events sa bulkan. Bagamat may mga senyales ng pag-angat ng magma, hindi pa ito itinuturing na indikasyon ng mas malaking pagsabog. Kailangan po kasi medyo malaki ang volume ng magma para po ito maging explosive. Magbibigay po ito ng mga senyales in terms of volcanic earthquakes. Kung namamaga po ang bulkan, meron pong biglang mataas na pamamaga na makikita. Pangatlo po, of course, dahil meron po tayong panibagong magma na mayaman po sa volcanic gas, ay magpapakawala po ito ng maraming sulfur dioxide. Ayon pa sa PBOX, sakaling magka-ashfall, posibleng umabot ang abo ng Mayon sa iba't ibang probinsya. If we have a stronger eruption, minor explosive eruption, or a continuous PDC or rockfall and then we have strong wind. No? So the ash can be blown to nearby provinces like Masbate or Sorsogon. Sa ngayon, ayon sa Albay LGU, patuloy ang pagbabantay sa ulang dala ng shear line. Ang babantayan dyan sa Lahar, itong Masarawag ng Ginubatan, tsaka dyan sa southeast dito sa lugar ng Legazpi, tsaka Daraga. Bok, Mean, sa mga oras na ito ay hindi na natin naaaninag yung tinatawag na banaag o crater glow dahil for context nga, simula pa kaninang umaga ay naging maulap ang panahon dahil sa ulan na dulot na rin ng shear line at nagpapatuloy ang evacuation efforts sa mga nakatira within the 6-kilometer permanent danger zone. Kanina sa pag-iikot natin sa mga evacuation center ay nakapamigay na ng mga relief packs at
maging face mask. Bukas nakatakdang bumisita dito sa probinsya ng Albay si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan ng iyong team, Gio Robles. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.